Nasa linya natin, Senator J.B. Ercito, Chairperson, Senate Committee on Ethics and Privileges. Aba, talaga bang balita na Kasi parang sinampahan ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Committee on ba niya Ethics and ang kanyang Privileges. tungkulin? Ayan. Sabi ni nung attorney. Senator Ejercito, the good one. Ayan. Good morning po. Good morning po. Hi, good morning. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga rin, Connie, at sa ating mga taga-subaybay ng Double B. Tama ho ba yung nagre-reklamo? Parang pinabayaan nyo daw yung issue ng pagtanggap ng campaign funds ni dating Senate President Chis Escudero. Well, alam mo, kung nagbabasa po siya po ay abogado pa naman. Unang-una po, Igan, ay hindi pa nako-constitute ang Ethics Committee. No? Dahil ako po ay na-appoint or na-designate the day before nag-adjourn po ang session na nung October, no, bago kami. Tapos nung October naman, nung Nobyembre naman, pagbalik namin sa session, budget hearings na. Tapos ng budget hearings, BICAM na. Kasi po, Igan, Connie, yung pong composition o constitution ng isang committee kailangan mabasa sa plenary. Anong nangyari po, ako lang po ang nabasa. Chairman lang. Ang chairman wala pang miyembro. Wala pang miyembro kasi nga po ako'y dinesignate ay a day before nag-adjourn. Tapos dumaan ang budget hearing, dumaan ang BICAM, tapos on a personal note, alam niyo nagkasakit din ako buong December, no? Buong 10 araw ako sa ospital. Tapos, nung nagkaroon kami ng magka-plenary session noong December, it was only to approve the BICAM report. So, hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na-take up yung ibang items on any agenda. No? Kaya, gustuhin man natin, hindi pa nako-constitute ang Ethics Committee dahil nga po sa timing, no? Tumaan ang budget, BICAM at wala pa yung composition po nito. Pero Senador, kasi may decision na ang Commission on Election, bagamat may motion pa rin to reconsider na parang pinawalang sala doon si Senator Chis doon sa pagtanggap niya ng 30 million pesos sa isang contractor. Pero hiwalay ang magiging investigasyon ng ethics, tutuloy nyo kung magkukonvene na kayo may member na. Yeah, yes, Igan. Depende yan kung ano magiging desisyon ng collegial body tayo, no, ng mga miyembro. So, whether to take into consideration itong desisyon ng COMELEC or not, o ibasura ito, ituloy yung kaso. So, depende po yan kung ano magiging desisyon ng buong miyembro ng Kasi dapat hiwalay kayo dahil member nyo yun. Opo. Oo. So kailan ho aasahan na magkaroon ho talaga ng mga miyembro na itong Ethics Committee? And of course, pwede bang kumbaga isa lang muli itong inihain po ni Attorney Eldridge Aceron? O nag-lapse na ba kasi 100 days, di ba? Kailan ang bilang? Wala pa, no? Tsaka una, Igan, Connie, isa pa, hopefully ito, pagbalik namin sa Lunes, magre-release na kami ng session. Ang problema ko pang isa pang dilema ko, yung pong minority, they are entitled to 2 seats. Ang problema, ang sinasabit pa lang ng nominee, isa pa lamang. So kulang pa yung kanilang sinasabit. So hopefully, kausapin natin si Senator Alan, ang ating minority leader, kay Tano, na mag-submit na para mabuo na po natin ang composition ng committee. Para ma-forward ko nito sa rules para maaprubahan na po ng plenary. At isa pa doon sa gusto po nung nag-file sa akin ng ethics complaint, gusto po niya parang unahin po yung pinail po niyang laban kay Senator Escudero. Meron po tayong rules dito. First in, first out, no? Kung depends on the date of filing. Syempre kung yung mga nauna, may mga nauna rito ay kung di ako nagkakamali, 4 o 5 na yung may ethics complaint dito. Uunahin po natin syempre first in, first out. Hindi naman pwede yung gusto mong unahin yun sa'yo. Hindi naman pwede. So, yung sinasabi niyang 109 days na nag-lapse na hindi pa rin na-actionan, kumbaga, wala pang bilang yon. Wala pang ethics committee. Oo. Wala pa akong committee talaga. So, wala pa talagang bilang. So, malinaw na yon. So, ikaw tapos si Alan Peter Senator Alan Peter sa minority. Ilan ba kailangang member nyo sa ethics committee? Meron na kami sa majority, no? Sila Senator Babaquino, sila Kiko Francis Pangilinan. Okay. Basta kompleto na yung majority. Ang kulang sa minority talaga si Senator
Joel pa lang yung naibigay na pangalan, so kulang pa ng isa. May isa pa. Sana isa pa ang kulang na minority. Pero kapag ka na sumite na ho, pwede nang masimulan Magkonvene lahat. na, oo. Magko-convene na. Pwede kayo. na. I would Alright. forward it to the Rules Committee para ma-agenda na, para Ayun. Kailangan lang ma-approve na ng plenary. kailangan mabasa lang sa plenary yung mga pangalan ninyo. Tama Diba? yun. Wala naman ho kayong balak na balikan legally naman ito pong si Attorney Eldredge. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganyan eh. Mukhang ibang agenda po niya. Alright. Gusto niya, inuuna siya. Abogado pa naman dapat. Alam niyo, should know the rules na syempre first in, first out. Kung ano po ang naunang i-final, uunahin po natin Abay, yun. bilisan nyo pag-convene dahil si dating Senador Trillanes nakatakda raw magpunta din sa inyong komite. Sasampahan ng reklamo rin si Senator Bato de la Rosa. Tagal na raw absent. Ang dami mong kaso bigla, Senator Oo JB. nga, marami Kaya nga po, nag-aantay. Kaya nga ho, isa pang dilema dyan, Igan. Kaya talagang nahuli ang huling committee ata itong na-appoint ako, chairman, kasi wala akong gustong kumuha nitong Opo. committee ito. Mahirap no? Mahirap talaga ito. Kabaro Kaya mo may dilema na, tapos nagkaroon pa ng wrong timing yung pagkaka-appoint. Kaya nga, nagkaroon talaga ng delay. Okay. Ako na may tatanong ko dahil New Year. Kamusta na ho ang inyong kalusugan? Na-hospital kayo, sabi nyo nga. Tagal 10 yan. days. Oo. Oo, medyo, Connie, Igan, 10 days ako sa ospital noong December. Halos hindi ako nakapag-attend ng mga Opo. gatherings sa Christmas party. Naubos yung buong December ko. But prior to that, nasa bahay na rin ako na hindi na rin ako makalabas. No? So, medyo matindi yung pneumonia na tumama sa akin. Kaya, dapat ingatan nyo yung pneumonia. Talagang hindi dapat Totoo yan. Ang gusto kong malaman sa iyo, kamusta can be naman? fatal. Oo. Oo nga. Ang gusto kong malaman sa iyo dahil baka sabihin ng iba, senador ka eh. Kamusta ang karanasan mo sa Universal Healthcare? Nakakuha Nahirapan ka ba o zero billing ka ba? Doon na nga ako papunta. Kaya tinanong ko yung health. Hindi, di ba? Siya kasi, Saka siya, siya ang ama nun eh. Yes, ng oo. Universal Healthcare. Oo, Oo, syempre naman. Baka oo. sabihin ng iba, hindi, senador yan, naasikaso eh. Hindi, gusto natin malaman na, ikaw ba, naranasan mo, senador? Yung Alam benepisyo. mo, May kwarto ka ba? o? It's a work in progress, no? Ating Universal Healthcare, no? Yes. 7th year na tayo ng program, pero nag-i-improve naman. Sa bagong PhilHealth president natin, nangako si Ed Mercado, na itataas na yung case rate, si-adjust na, tapos improve na rin po ang benefit packages, and also ang talagang hinihiling ko, tumaas ang participation ng PhilHealth. Na tuwing may hospital tama. bill, dapat nararamdaman sana at least 20, 30 or even 50%. Opo, Feeling. opo. Kung umabot man ng ganun, ramdam yung suporta Hindi yung- ng gobyerno sa atin, hindi yung kakapiranggo. Hindi yung pag hiningi yung bill, nadadagdag ng sakit ng pasyente dahil sa taas. Naha-high blood Oo to. nga po eh. Pero in Kasi po, fairness, opo, yes. go ahead sir. Sige po. Dati kasi nakakalukot, daming nagpapadala sa amin ng complaint na halimbawa 1 million yung hospital bill, ang sagot ng PhilHealth 12,000. Naku Yun na naman. nga, sa Halimbawa, kwarto. 500,000, Oo. sagot nila 8,000. So, Correct. nangako naman. Meron namang commitment si Ed Mercado, ang ating PhilHealth President na bago, Okay. na itataas na yung case rate, i-adjust na po at tataasan yung participation, no, ng PhilHealth ngayon. Salamat naman. Pati yung sa cancer, di ba Salamat sir? naman at naibalik na yung pondo nila eh. Eh, tama. Oo. Doble pa. Igan. Doble pa, Oo, oh. oo nga Meron pa pala. sa 2026. 2026. Oo. Yung Yes, medyo cancer malaki. ho ba nasama na rin sa PhilHealth, di ba? Parang yun yung huli Yes, natin. meron tayong National Integrated Cancer Control Act na it's a Yun. separate legislation. Meron din tayong Cancer Assistance Fund dyan. No? Hindi lang alam ng mga kababayan natin kasi Connie, yung ibang program, sayang Correct, kulang correct. ng gobyerno natin. Sa pagpapaliwanag, unang-una sa DOH, meron tayong National Integrated Cancer Control Act na meron tayong Cancer Assistance Fund. No? Tapos, meron tayong mental health Opo. unit sa DOH na libre po ang mga maintenance medicine. Mahal pala yung mga maintenance medicine oo. sa Tsaka, mental health, no? Na talagang problema rin ng mental health. May mga ganyan na hindi yung alam. yakap, yung may ng mga ating ganyan pa, kababayan. di ba? Parang sa PhilHealth ho, lahat, kasi parang sa akin ang experience ko, kwarto ang nasasagot, di ba? Depende sa bill mo. Pero karamihan pag PhilHealth, parang kwarto lang. So parang ito, pwede silang magtanong, 'di ba, na doon ko ano pa yung pwedeng makuha. Kailangan bang tinatanong pa yun o mismo dapat initiative na yun ng ospital kung ano yung pwedeng masakop? Oo. Yun ang problema minsan eh. Hindi ba dapat sinasabi na yan Yo, mismo oo, hospital oo. or PhilHealth.
kulang talaga sa information campaign ng ating gobyerno, ating mga agencies dahil ang tao nga yung hindi alam na ang universal healthcare law dapat sila automatic na miyembro Automatic. ng Member gobyerno. na sila. At ayan, tulad na nabanggit mo, Connie, yung yakap na everyone is entitled to free Free. annual check-up every year. Free Yes. yan. No? At saka Kasi medisina, yung mga maintenance Tama meds. po. Maintenance, Oo. kasama po yan. Saka pinalalakas natin ang primary care. No? Kasi nga po, pag naging sakit na, mas magastos sa pamilya, magastos sa gobyerno. So, we are strengthening the primary care ng ating pong healthcare system. So, Okay. work in progress pa ito, pero Sana. nag-improve na, gumaganda naman, dahan-dahan. Ayan. Oh, Ako. ingat ka, malabig ang panahon ha. Oo nga, stay Mahirap happy uling, and machamba healthy.